di ka na namin nahayaan mag-isa. Wow, ang ganda po nito, Yaya. Disyembre na naman at ilang araw na lang Pasko na. Tawagin niyo na lamang po akong Nicole, 38 taong gulang na pharmacist sa isang ospital dito sa aming probinsya. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kakaibang kwento ng aking Lola Cherry na dating namamasukan kay Dr. Clint Eugenio bilang yaya ng kanyang anak na si Melissa. Ako pa lang po ang apo ng Lola Cherry ko nang magsimula siyang mamasukan sa mga Eugenio. Yaya Cherry! Melissa! Ano na naman ang ginagawa mong bata ka? Kukunin ko lang po sana ang bote na gagamitin ko sa chemistry class namin sa ibabaw ng estante. Kaso bumigay ang inaapakan kong kahoy. Nalaglag tuloy lahat ng gamot ni Papa. Naku, Melissa, siguradong ako na naman ang pagagalitan ng ama mo kapag nakita niyang basag na lahat ng mga gamot niya para sa butika. Yaya Cherry, humanap lang tayo ng mga ibang bote. Doon lang natin ilipat yung mga pulbura ng gamot. Paano natin gagawin yon? Ihalo-halo ng mga pulburang gamot sa sahig. Magkakakulay pa ang mga yan. Ang mabuti pa, Melissa, sabihin mo na lang na aksidente ang lahat. Kaya nalaglag lahat ng bote ng gamot at nabasag sa sahig. Hindi, Yaya. Ayoko. Sigurado pagbubuhatan na naman ako ng kamay ng Papa. Pag nalaman niya ubos na naman yung mga gamot niya. Tatawagin na naman niya ako Atripita, Pakialamera, Aligaga, Kulang sa Pansin, Abnoy. Gusto ko lang naman maging magaling sa chemistry class ko. May ADHD or Attention Deficient Hyperactivity raw si Melissa simula nang isinilang ito ng yumaon niyang ina. Bata pa lang si Melissa ay sobrang kulit, gaslaw at aligaga na ito kung ano ang maisipan nitong gawin. Ginagawa ng halos hindi pinag-iisipan ang maaaring maging resulta. Maikli rin daw ang pasensya nito kaya mabilis mabugnot, kung kaya madalas nagwawala ito ng dahil sa mga maliliit na rason. Melissa, nandito na ako! Umalis ka na! Matutulog na ako! Dinalang kita ng bulaklak, ito, amuyin mo. Pasensya na, hindi ako nakapunta sa graduation mo. Marami kasi kaming tinapos na damit sa patayan ng nanay. Sabi mo mahal mo ako. Bigla na lang daw humagulgol si Melissa nang ikapin nito ang boyfriend na si Rafael. Si Rafael lang daw ang tanging maliligaw ni Melissa noon kaya mahal na mahal niya ito. Lumipas ang ilang buwan, naging ganap na pharmacist na si Melissa. Umuwi daw ito sa bahay na may bitbit na mga kahon-kahon ng bote ng malalaking gamot mula sa botika na pinagtatrabahuan nito. Yaya Cherry, ano yung ginagawa mo? Hamonado. Inihahanda ko na ang hamonado para sa darating na Noche Buena. Yan din po ba yung inihanda natin noong nakaraang Pasko? Oo, Melissa. Specialty ko ito eh. Ako lang ang nakakaalam ng mga sangkap na nagpapasarap sa hamonado na ito. Ano ba yung mga dala-dala mo? Mga gamot po mula sa butika. Inuwi ko na kaysa itapon nila. Bakit nila itatapon? Ang mahal ng mga gamot ngayon, di ba? Expired na lang. Sayang naman kung itatapon ko. Expired na pala eh. Itapon mo na ang lahat ng yan. Ilalagay ko lang ang mga bote dito sa kahon sa kusina, Yaya. Tapos turuan niyo ko kung paano gumawa ng hamonado, ha? Naku, Melissa. Ihiwalay mo ang mga gamot na yan sa mga ginagamit mong Ricardo, ha? Baka malito ako. Mukhang asin at asukal pa naman yung mga gamot na iniuwi mo. Yaya Cherry, ako ang bahala. Hindi alam ng Lola Cherry ko kung si Thomas pa rin ng ADHD ang ugali na iyon ni Melissa. Mahilig daw ito mag-uwi ng mga expired na mga boteng, mga walang laman, mga abubot na makikinang at kung ano-ano pang mga bagay na patapon na. Iniipon ito ni Melissa sa kwarto niya. Hanggang dumating ang panahon ng nagmistulang junk shop ang kwarto nito. Nang mapuno ang kwarto niya, sa kusina naman siya nag-impact ng mga bote at garapong may lamang pulburang gamot. Melissa, lagyan mo kaya ng label yung mga gamot mo dito sa kusina. Huwag niyo na yung pakialaman, Yaya. Kabisado ko ang mga yan. Nitrodoxin, potassium cyanide, strychnine, arsenic, mercury.
Lumipas ang mga taon, nagsimulang magkasakit ang ama ni Melissa na si Clint. Nabaldado ito at naratay sa kama dahil sa stroke. Nakaswero ito habang nasa bahay. Doon na nagsimulang mahirapan ang lola Cherry ko dahil sa kanya lang umaasa ang nanay ko sa tuition fee ko para sa kolehiyo. Dahil sa tinanggal ng serbisyo ng lola ko sa mga Eugenio, binigyan siya ito ng isang malaking regalo. Binigyan ni Dr. Eugenio ang lola ko ng halos kalahating milyon at sinabing gamitin ko iyon para sa pag-aaral ko. Personal akong nagpunta sa malaking bahay ng doktor para magpasalamat pero Yaya! Yaya, Cherry, ang papa! Ano nangyari sa papa mo? Diyos ko! Bakit bumubula ang bibig niya? Melissa! Hindi ko alam. Nakita ko naman siyang ganyan. Walang malay tao. Hindi na umina. Yaya, patay na ang papa! hindi na ako nakapagpasalamat pa noong gabi na iyon. Dahil patay na ang doktor. Pagdating ko sa malaking bahay, cardiac arrest daw ang ikinamatay nito. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan kong nagpakasal na si Melissa sa boyfriend nitong si Rafael kahit matanda na ang lola Cherry ko ay hindi pa rin siya tumitigil na maging yaya lalo na magkaroon ng dalawang anak sina Melissa at Rafael. Aiza! Alas 9 na. Nakaligo ka na ba? Opo, Yaya Cherry. Oh, itong bestidang pula ang isusuot mo sa Noche Buena, ha? Binili pa yan ng papa mo para sa'yo. Wow, ang ganda. Sige po, Yaya Cherry. Isusuot ko na po ito. Benji, halika na. Lumabas ka na dyan sa banyo. Opo, Yaya. Aba, ang gwapo talaga ng alaga ko kapag bagong ligo. Siguradong mas pupugi ka pa kapag sinuot mo itong shirt na dilaw at puting kamisita. Wow, ang ganda po nito, Yaya. Akin na po to. Isusuot ko na po. Handa na ba ang mga bata, Yaya Cherry? Rafael! Aba, hindi kita nakilala sa suot mong bedding polo, ha? Bagay na bagay rin sa iyo ang pantalon at sapatos. Mukha kang artista. Salamat po, Yaya Cherry. Yaya, pwede ko po ba kayo makausap? Hindi ko na po alam ang gagawin ko kay Melissa. Kanina pa siya naiyak sa kwarto niya habang buting-ting ng botilya ng gamot. May kinakausap siyang nakakulong sa isang bote. Tinatawag niyang Papa. Ang weird, hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa kanya. Ayaw niya akong kausapin. Maayos naman kaming namili ng damit at regalo ng mga bata kahapon. Bigla na lang siya nakaganyan ngayon. Hindi ko naman inilihim sa iyo na may konting problema sa utak si Melissa, hindi ba? Bata pa lang yan, may ADHD na, sabi ng yumao niyang doktor na ama. Sinasabi mo bang baliw ako, Yaya Cherry? Wala kang utang na loob. Pagkatapos kang bayaran ng papa para mapagtapos mo ang apo mo sa pag-aaral, sisiraan mo ako sa asawa ko? Lumayas ka ngayon din! Layas! Mabilis daw na kinalagkan ni Melissa ang lola ko papalabas ng bahay at pinagtulakan siya nito. Napaiyak na lamang ang lola ko sa biglaang pagsabog ng matagal na niyang alaga. Hindi pa daw nakakalayo ang lola ko na marinig niya raw. Aiza, Benji, tulungan niyo ako dito sa kusina. Malapit na maluto ang hinandang hamonado. Opo, Mama. Ihanda mo na ang hapagkainan. Malapit nang mag-Noche Buena. Kain na tayo. Yaya Cherry, kumusta na po kayo? Namimiss ko kayo, Yaya. Melissa, ka ba ito, iha? Ako nga po, Yaya. Tumawag ako para imbitahan kayo na samahan ako sa darating na Noche Buena. Gusto mo akong mag-Noche Buena sa inyo? Opo, Yaya. Pumunta po kayo dito bukas na bukas din para maihanda na ninyo ang paborito naming specialty niyo. Hamonado? Opo, Yaya. Yung ginagawa niyong hamonado tuwing Pasko na miss namin yun ni Rafael at ng mga bata. Hintayin ko kayo bukas, ha? Sino yan? Ako ito, Melissa, ang Yaya Cherry mo. Anong ginagawa mo dito? Tinawagan mo ako kahapon. Ang sabi mo, kamusta ka na pala, Melissa? Si Rafael, ang mga bata. Gawin niyo na ang hamonado para sa Noche Buena. Nakaramdam ng kaba ang lola Cherry ko nung makita niya ang hapagkainan na nasa gitna ng bahay. May mga maduduming mangkok sa ibabaw ng lamesa, mga natuyong sarsa at mga mansang kulay dilaw sa mantel na dati raw ay iniwan niyang kulay puti noon.
Nilinis ng lola ko ang pagkainan at nagsimula siyang gumawa ng hamunan. Melissa, kailangan na nating ayusin ang kusina. Baka mamaya magkamali ng dampot ang mga bata ng... Shh! Wala pa sila. Parating pa lang sila. Saan ba sila nagpunta? Lumipas ang mga araw. Inantay ng lola ko nung dumating ang mga bata at si Rafael, ngunit wala pa ang mga ito. Sumapit ang Pasko nang makarinig ang lola ko ng ingay sa loob ng kwarto ng mga anak ni Melissa. Lumapit ang lola ko sa pintuan. Aiza, itong bestidang pula, ito ang isusuot mo sa Noche Buena, ha? Binili pa yan ng papa mo para sa'yo. Benji, tignan mo to, oh. Siguradong mas pupogi ka kapag isinuot mo itong shirt na dilaw. Bakit niya ginagaya ang mga sinabi ko noon sa mga bata? Rafael, aba hindi kita nakilala sa suot mong berdeng polo, ha? Napalingon na lamang si Lola nang makita niyang nasa pagkainan na si Rafael suot ang birding polo at sa magkabilang gilid ay ang mga bata na suot din ang mga damit na pinasuot ng lola ko sa kanila sa nakaraang. Rafael, bagay na bagay pa rin sa'yo ang pantalon at sapatos. Mukha kang artista. Rafael, Aiza, Benji, kamusta na kayo? Ilabas niyo na ang hamonado, Yaya. Ito na ang hamonado. Merry Christmas. Kumain na kayo, Melissa. Nanibago si Lola sa katahimikan ng pamilya. Hindi daw nagsasalita ang mga bata habang sarap na sarap ng kumakain ng hamonado na inihanda niya. Ganon din si Rafael, nakatitig lang daw ito kay Melissa. Habang si Melissa hindi ginagalaw ang hamon na ibinigay sa kanya. Yaya, may bisita tayo. Binuksan ng lola ko ang pinto at nagulat siya may 5 taong matanda na may daladalang bisita. At bumalik siya sa hapagkainan. Nagulat na lamang siya nang makitang walang tao sa hapagkainan. 3 garapon ng bote ang nakita niyang nakalapag sa bawat upuan. May takip ang mga ito pero walang laman. Melissa, nasaan na kayo? May mga tao sa labas ng bahay. Hindi ko sila kilala. Papapasukin ko ba? Sumilip si Melissa mula sa pinto ng kanyang kwarto at nasabi, Ilagay niyo na lang ang mga bote sa labas ng pinto. Hayaan niyo na lang na walang takip. Isarado niyo na ang pintuan at matulog na kayo, Yaya. Eh bakit? Para saan ang mga boteng ito? Sundin niyo na lang ako. Lumipas ang araw, nagpasya muna ang lola Cherry ko na umuwi sa amin. May nakasulubong siyang lalaki. Melissa! Lumabas ka dyan! Magbabayad ka sa ginawa mo! Mawalang galang na po. Sino pong Melissa ang tinutukoy ninyo? Ang anak po ba ni Dr. Eugenio? Oo! Siya nga! Si Melissa! Siya ang pumatay sa anak kong may ika! Pumatay? Hindi mamamatay tao ang alaga ko. Mali ang gamot na binigay niya sa anak ko. Nalason siya dahil binigyan kami ni Melissa ng maling gamot. Malinaw na nakasulat sa resita. Sira ulo ba siya? Mabilis na lumipas na naman ang 1 taon. Tumawag na naman si Melissa. Nagmamakaawa at nanghihingi ng tulong. Kaya mabilis na umuho ang lola ko para alamin ang totoo. Melissa, iha. Mag-aalas 12 na, Yaya Cherry. Ihanda mo na ang Noche Buena. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Binagay ko lang naman ang gusto nila, Yaya. Ano bang gusto nila? Ang gumaling sila mula sa mga sakit nila. Natakot ang lola Cherry ko nang makita ang 10 boteng walang laman na nakapatong sa ibabaw ng hapagkainan. Iniisa-isa ni Melissa na buksan ang mga bote. Ano yung ginagawa mo? Pinapalaya ko sila mula sa mga sakit at karamdaman nila. Mula sa pagkakakulong. Pagkakakulong? Mula sa bote. Dito ko sila isa-isang ikinulong, Yaya. Sinong sila? Sila. Silang mga nakapalibog sa akin. Ikinukulong ko sila sa bote. Pero pinapalaya rin. 1 beses sa 1 taon para makahinga sila. Bakit mo sila ikinulong sa bote? Dahil isinusumbong nila ako. Kung ano-ano kasing bintang na sinasabi nila tungkol sa akin. Kesyo abnoy daw ako, baliw daw ako. Malinaw yung mga gamot na binenta ko sa kanila. Pati sarili kong mga anak, pinag-iisipan ako na masama.
Tama ba yun? Sumagot kayong lahat. Nangilabot ang Lola Cherry ko nang lumingon siya sa likod niya nang makita may dalawang babaeng matanda at ang lalaking kausap niya noong siya'y paalis sa malaking bahay. Sa harapan nila ay nakatingin sina Rafael, Aiza at Benji. Bakit ka nanginginig, Mama? Akala mo ba di kami darating ngayong Noche Buena? Di ka na namin nahayaan mag-isa. Kahit na nilagyan mo pa ng potassium cyanide, yung pamanado na niluto mo. Hindi! Hindi ko kayo nilason! Hindi ko naman alam na cyanide yung nadampot ko sa kusina. Asukal yun! Naghahanap kasi ako ng asukal. Ng asin! Ay, hindi! Mali! Asukal! Asin ba? Hindi! Asukal! Hindi cyanide yun, Rafael! Walang cyanide! Sabi ni Lolo, cyanide ay nilagay mo sa hamonado. Yun din daw nilagay mo sa swero niya eh. Nang sitayuan daw ang mga balahibo ng Lola Cherry ko nang biglang lumabas ang matagal na patay na si Dr. Eugenio. Marahan daw itong lumapit sa kabisera at lumapit sa nanginginig na si Melissa. Dr. Eugenio, tignan mo ang ginawa ng anak mo sa aming magama. Binigyan niya kami ng maling gamot. Hoy, Diyos ko! Isang panaginip lang ang lahat ng ito! Melissa, nandito kami ngayon para batiin ka. Binasag daw ni Melissa ang lahat ng bote sa ibabaw ng mesa at sa isang iglap ay biglang nagdilim ang buong bahay. Sa sobrang takot ng lola ko ay agad siyang pumalipas ng takbo palabas. Mula noon ay hindi na daw nakausap ng lola ko si Melissa. Wala na rin daw balitang nakalap tungkol dito. Mas po noon ang ikwento sa akin ng Lola Cherry ang nakakatakot na karanasan niya sa piling ng alaga niya si Melissa. Pumunta kami sa kaibigan ng lola ko na pare at pinayuhan siyang palaging magdasal at umanib sa tama. Tulad ng sinabi nito na magbahagi ng kasulatan mula sa Ebanghelyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. Hindi kaya ibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Huwag mabagabag ang iyong mga puso. Ito ang mga salita ng Diyos na dapat mong kapitan sa panahon ng pag-aalinlangan.